kawing-kawing po, no, ang mga questions, nagsasanga-sanga or nanganganak ang mga tanong ng ating mga kababayan kapag pinag-usapan po ang mana, tawag dito lupa, ayan. Kapag ganyan po ang talakayan natin or ang topic natin, nanganganak, nagkakaroon ng apo sa tuhod, apo sa talampakan. 'Di ba? Kasi nga naman napaka-komplikado pong usapin kapag lupa at mana. Usapang Legal. Ito pong nagtatanong sa atin tonight ay tungkol sa medyo mahaba-haba yung question niya. RHTV, paki-flash nga po. Ayan. Ito, may kahabaan po yung question niya. Sabi niya ganon, isasangguni lang po sana namin itong hatian ng mana ng mama namin at mga kapatid niya. Mangyari po kasi na may Alzheimer's na po siya at ngayon ay talagang isip bata na. Sa akin po nakatira si mama at ako ang nag-aalaga sa kanya. Ang mga tanong ko po, kung example po, magbabahagi na ng mana ang mga magkakapatid nila mama, pwede po bang pumirma si mama? At kung pwede, si mama pumirma, pwede ba mag-SPA? Kung di pwede pumirma si mama, pwede ba na mag-SPA siya sa akin at ako ang mag-represent sa kanya? At pangatlong tanong, paano po kung di pumayag ang mga kapatid ko na ako na lang ang pipirma? Usapang Legal. Yan, so yan po ang question. In short, ang tanong, pwede bang pumirma ng dokumento ang taong gamitin na lang natin yung term na makakalimutin o nag-uulyanin na o kaya naman nag-iisip bata na? Kasi yung Alzheimer's, very specific po yun. Merong dementia o iba pang mga mental condition, no? Na dapat po ay malaman natin kung ano ang nagiging epekto nito, no? Ano ang epekto nito sa ating mga transaksyon? Paano ba kung sakasakali kailangang pumirma ng dokumento ng isang taong nag-iisip bata na, nagsi-second childhood na, nag-uulyanin na, parang kasi naalala ko ang Nanay Flory, ang nakipaglaban po ang Nanay Flory sa sakit na dementia, na-diagnose siya noong 2013, namatay siya noong 2023. 10 taon po ang laban ng nanay namin, at bagaman at ganon, ma-share ko lang sa inyo, bagaman at nag-ulyanin na ang nanay namin, isang bagay lang ang hindi niya nakalimutan, ang mag-Ingles. Ayan. Nakalimutan po niya ang pangalan ko, ang pangalan ng mga kapatid ko, pero ang pag-Ingles, hindi po niya nakalimutan. Inglesera ang nanay namin. Usapang Legal. Ayan. So, sa ganito pong sitwasyon, ano nga ba ang epekto ng mental capacity, ng mental capacity ano ang epekto ng mental capacity sa ating kakayanan, kakayanang legal sa pagpirma? Usapang Legal. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Feel free to share our discussion tonight dahil alam mo, sa isang banda, dadating, sabi nga nila, tatanda ka rin. Maliban na lang kung maaga kang mategi. 'Di ba? Hindi po maiiwasan ng pagtanda. Dahil kagaya po, hindi naiiwasan din kung maagang mategi. Pero kung hindi ka mategi maaga, syempre tatanda ka rin. No? So yun po ang hindi natin maiiwasan. Gayon din ang pagbabayad ng buwis. No? Bagaman ngayon ay kumbaga side story na lang, kadikit lang o kakambal na lang ng ating kwento, kasi kapag po may manahan ay may kaakibat po na buwis para makuha natin or mailipat natin sa ating pangalan ang ating titulo or ang titulo ng ating minanang ari-arian. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyo. Si Mami Belen Rivera, si Rodel Del Rozo Loren, nanonood sa atin sa Kuwait. Si Maya Bell, magandang gabi po sa inyo. Gayon din Calma Nord, dyan sa Angeles City sa Pampanga. Si Jerry Sumagaysay, Kenneth Arevalo, si Ronald Bascos Rabino, Felix Falcotelo sa Basay, Samar. Gayon din sa inyo Raul Destacamento sa Sorsogon. Si Naimbag Arabi Imam Grace Recta, Joy Garimbao, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales. Si Ivy Gutierrez, Gael Enriquez, ang ating
ating online PA. Magandang gabi din sa iyo, Randy Santisas, at syempre pa yung si Eduardo Narvaez. At syempre huli ba naman, unang-una or parang wala ng puknat ang panunood. At maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Teresita Atienza Gilbert, dyan saan ka nga ba, Gilbert? Etong si Teresita Atienza Gilbert, itong si Melvin Letrodo, at maraming iba pa. At babatiin ko na din ang aking inaanak sa kasal dahil kahit naka-birthday leave siya tonight or today, ay nagpadala. Muntik na ako magsabi ng brand ng service, tawag doon, ng service mark. Nagpadala ng merienda. So happy birthday sa'yo, Jerome Lorenzo. Mantakin mo yun, ipinganganak ka pala. Usapang Legal. Ayan. So again, happy birthday sa'yo, Jerome Lorenzo. Ayan. So ang tanong, valid ba ang transaksyon kung ulyanin na ang pumirma dito? Or in other words, sa isang simpleng salita, pwede bang pumirma ng dokumento ang isang taong nag-uulyanin na makakalimutin? No? Dahil syempre binanggit na po natin, merong maaring magkaroon ng epekto sa iyong legal capacity or sa legal capacity sa legal capacity ng isang tao ang kanyang mental state, ang kanyang not necessarily mental health, ang kanyang mental state. Usapang Legal. So isa-isahin natin dahil meron po siyang 3 katanungan. Kung halimbawa daw na magbabahagi na ng mana, o bali itong si Mama, meron siyang Alzheimer's. Ito yung kwento. Si Mama may Alzheimer's, na nasa pangangalaga nitong ating nagpadala ng mensahe, itong si Ate. Ngayon, si Mama, meron siyang mga kapatid at silang mga magkakapatid, yung mga magkakapatid nila Mama ay maghahati ng mana. Siyempre, bago makapaghati, magkakaroon po muna ng tinatawag na settlement of estate. Maari po itong judicial settlement, dumaan sa korte, o maari din naman pong extrajudicial settlement. Ibig sabihin, silang magkakapatid na lamang ang nagkakasundo. Hindi na nila dadahin sa korte dahil kapag may abogadong involved, kung 5 ang tagapagmana at iisa lang ang abogado nila, ay magiging 6 ang magpaparte-parte. O kung tig-iisa sila ng abogado, o 5 times 5 ulit, ay magiging 10 ang magpaparte-parte. Yun po yung common joke. Dahil kapag po settlement ng estate ang pinag-uusapan, kasama po ito sa mga pinakamahal na practice para sa mga abogado dahil ito yung pagkakataon na medyo kumita. May fixed rate na po dito ang ating IBP suggested rate, at ito po ay nagmamatter din kung magkano ang halaga ng property. Usapang Legal. At kung gaano din kakomplikado dahil mas marami pong mga tagapagmana, mas komplikado po yung usapin. At dahil iba pa yung kapag po meron pang mga non-marital children or anak sa labas or illegitimate children, iba pa pong usapin kung ang isa pong compulsory heir ay namatay na pagkatapos meron siyang tagapagmana at yun ang hahalili sa kanya. So yun po ay mas nakaka-complicate pa sa sitwasyon. Kaya again, kapag usapin ng mana at kayo po ay magsasettle ng estate at dadudulog po kayo sa korte, mas mahal ang magagastos ninyo. Iba pa pong usapin yung filing fee or docket fee na tinatawag na nakabase naman po doon sa halaga ng property or ng estate involved. Ano yung estate? Total na kabuuan. Yung kabuuan ng naiwang ari-arian ng namatay. Usapang Legal. Ayan. So, kung halimbawa, sa unang tanong, kung for example ay magbabahagi na ng mana ang magkakapatid nila Mama, pwede bang pumirma si Mama? Ang tanong ngayon, gaano na ba ka-severe, gaano na ba kalala, gaano na kagrabe ang kanyang Alzheimer's, Ang mai-share ko lang, ang nanay ko po dumating sa punto na hindi na kami nakikilala, kaming magkakapatid. Ang kanyang memorya, Ang kanyang memorya ay nanatili o nag-stop doon sa pagkakataon na namatay ang tatay namin, ang asawa ni nanay, So nung namatay ang tatay namin, parang grumabe, in 2016, naging grabe ang sitwasyon
mas nag-deteriorate ang kondisyon ng nanay namin hanggang sa nagkaroon po ng COVID at syempre mas naapektuhan dahil hindi nakakalabas dahil nga isa pa rin na nawawala ang nanay namin, hindi na siya nakakauwi kapag lumabas ng bahay, no? Pauli-uli siya, no? Umaga, tanghali, hapon, gabi, no? Ang nanay namin ay pupunta ng palengke at bibili ng isda pang ulam. Pagkatapos basta pauli-uli, iba na yung kanyang appreciation at pagtingin sa mga bagay-bagay. Nalilimutan din niya kahit kakakain lang niya, nagrereklamo siya na hindi pa siya kumakain samantalang hindi pa nga nakakapaghugas ng pinagkainan, no? So kung nasa ganong sitwasyon, hindi na nakakaintindi, no? Yung hindi na niya naiintindihan ang kanyang ginagawa o ang transaksyon na kanyang pinapasok. Chances are hindi na siya maaaring pumirma because mentally incapacitated na po siya, no? Usapang Legal. So ibig pong sabihin yung mental capacity, yung kakayanan na magbigay ng matalinong pahintulot or consent, no? Capable of intelligent, free, and spontaneous consent or spontaneous na kamalayan, no? Kapag siya ay pumipirma. And therefore, no, kapag ka po wala na siya nito at hindi na niya naiintindihan, no? Meron pang pagkakataon hindi na niya naiintindihan kung ano ang purpose ng isang bagay, kung ano yung halimbawa sabon, kung kinakain ba ito o anong gamit nito. Lalo na pag nasa ganong stage na po, no? Kapag ka po ganyan, definitely hindi na po niya naiintindihan and therefore wala po siyang kapasidad or legal na kapasidad na magbigay ng consent o magbigay ng not necessarily matalino, no? Not intelligent, pero informed. Alam niya ang ginagawa niya, alam niya ang consequences ng kanyang ginagawa, alam niya ang dokumentong kanyang pinipirman at ano ang mga implikasyon nito. Usapang Legal. Dahil kung hindi po niya ito naiintindihan, bagaman at nakakasulat pa siya, nakakapirma pa siya at hindi niya ito naiintindihan, prone po kahit pa ito'y ipanotaryo ninyo, maari po itong questionin, no, ng ibang tao, ng kanyang kapwa tagapagmana, no? So ibig sabihin, kung ang sitwasyon po ay grabe na at hindi na nakakaintindi, ibig pong sabihin, hindi na po maaaring pumirma si mama sa settlement ng estate. Usapang Legal. So kapag ka po meron ng insanity o kagaya ng sitwasyon na ito, may dementia na, malamang sa malamang, no, maari pong hindi valid, no? Hindi mabigyang epekto, no? At ma-question yung dokumento kapag ka po ganito. Pero gusto ko lang din pong i-clarify na na hindi porket matanda na, hindi porket may sakit ay mentally incapacitated na. Mali po 'yon, no? Maari pong ang dami pa pong abogado 98 anyos na. Nakatungkod na, uugod-ugod na pero napakatalino pa rin, napakalinaw pa rin, napaka-sharp ang tawag namin, sharp pa din ang pag-iisip, no? So hindi po yung lakas ng katawan kundi yung talas ng pag-iisip, no? Not necessarily sobrang talino pero again naiintindihan, no, ang kanyang ginagawa, no? Naiintindihan ang implikasyon ng kanyang aksyon. Ayan. Usapang Legal. So kung may issue ay ang kanyang mental capacity ay ibig sabihin incapable of giving consent. Ang sabi po sa kapunan versus kapunan or katipunan versus katipunan, voidable po ang dokumento kapag kaganito. Kaya alam niyo po ba, kapag gagawa kayo ng will, kailangan pong patunayan yung soundness ng mind, soundness of mind, no? At the time of the execution of the will, yung tinatawag nating last will and testament. So kailangan again na iintindihan ang nature ng kanyang ginagawa, ano yung epekto nito, at ano yung mga consequences ng kanyang ginagawa. Usapang Legal. Now, the next question would be, kung hindi na pwedeng pumirma si mama, pwede ba si mama pwede bang mag-execute ng SPA si mama? Definitely hindi, no? Hindi pa rin po maaaring mag-execute ng SPA kasi unang-una requirement kapag ka mag-i-issue ka ng special power of attorney, ang pagpirma po ng ganito is a
legal, isang legal na hakbang or legal act, no? And therefore, dahil wala na siyang mental capacity na magbigay ng consent, kasi magbibigay ka ng pahintulot, di ba, na si Jeric Barreto ang pumirma para sa akin. So, ibig sabihin, kung wala na siyang mental capacity to sign on her own doon sa extrajudicial settlement of estate, all the more, wala na siyang mental capacity or legal capacity to sign a special power of attorney or to empower you. Usapang Legal. So ang susunod na tanong ay paano naman yung mga kapatid? No? Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kapatid mo. Ang kailangan mo ay sasagutin natin yan sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po sa inyo, Raul Destacamento, Gael Enriquez, Tita Ami Miraflor Garcia, si Angelina Palecbar, Irene Almodovar, Romel Livid at Magdalena Martin. Magandang gabi, Mirna de la Cruz at Calmonor, Melvin Letrodo and Tatay Nalding. Magandang gabi po sa inyo. Sino po si Miss JC? Binabati ni Melvin Letrodo at yung iba pang mga questions, sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Feel free to share our discussion tonight para po mas marami pang matuto at syempre pa, guided kayo sa mga hakbang at hindi na question ang inyong dokumento or kung ma-question man, meron kayong legal na depensa, may pinaninindigan, may sinasandalan ang inyong dokumento dahil nasunod sa proseso or naaayon sa mga itinatakda ng batas. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate!